Sound check, amen. Good evening po sa bawat isa. Are you happy this evening, amen? Amen. Buti pa kayo, okay. Ako kinakabahan ako dito. Shall we all stand up please? Buksan po natin ating Bible. Salamat po sa privilege na tayo po ay mataasan natin, Pastor, upang makapangaral ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Yan po, no? Hebrews chapter 11, basahin po natin verse 4. Yan po. And medyo kinakabahan po ako. Gusto ko sanang kumanta para parehas po tayong kinakabahan na. Pero wag na lang, okay na lang ako ang kabahan. Okay? Sige po, verse 4, nandiyan na po kayo. Basahin po natin Hebrews chapter 11 and verse 4. Sabay-sabay po tayo, verse 4, ready now, read. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it being dead yet speaketh. Sabi ng Bible diyan, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice. So this story of Cain and Abel is in Genesis chapter 4. Cain was a tiller of the land, while Abel was a keeper of the sheep. So they both offered a sacrifice. Cain, dinala niya yung fruit of the ground, an offering unto God. And Abel, he also brought the firstling of his flocks. But God respect the offering of Abel than Cain. Not because it was not good, not because it doesn't taste delicious, or it doesn't quite, hindi pa siya hinog, o overripe siya. No. But God does not respect Cain's offering because it is not the way God wants it to be offered. It may be the best that Cain can give. It may be the best among the crops that Cain yielded. It may be the cream of the crops among his garden. It may be the excellent in his sight, but God wants a more excellent sacrifice. So this evening, I just want to speak on this subject, a more excellent sacrifice. So tayo muna po yung manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na ibinigay sa amin. Salamat po for the privilege na bigyan ng makapangaral ng salita ng Diyos to our pastor. Dahil ko po kayo po ang bless sa mensahe. Maging blessing po ito sa bawat isang mananampalatayang makikinig, maging reminder sa amin. At patawad po sa iyong mga pagkulang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. Salamat po sa inyong pagtayo. The word excellent means outstandingly. Good, superior in quality, or far above average. Yan. At lalo na nung dinagdagan pa ng more excellent. It is better than excellence. Ibig sabihin, mas higit pa doon sa outstandingly. Higit pa sa good, higit pa sa superior in quality, higit pa for far above average. And the word sacrifice means giving up something for a greater gain. When Cain offered unto God his offering, hindi niya binigay yung leftovers. Binigay niya yung the best of the fruits of the crops na meron siya. The best na gulay na meron siya. I believe sa tingin niya, the best yung offering niya, an excellent sacrifice he could give to God. But wait, God is not pleased of the things na akala natin ay the best, sa palagay natin ay katanggap-tanggap na sa Panginoon na offering natin. O sa tingin natin ay pamamaraan natin ay ayos na, pero hindi pamamaraan ng Diyos. God always deserve not just an excellent sacrifice, but a more excellent sacrifice, just like Abel offered. Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Bakit? Kasi sabi ng verse 4, and the Lord hath respect unto Abel and to his offering. Abel offers something that is worthy of being a sacrifice to God. Kilala kasi ni Abel ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Alam niya ang naisin ng kanyang Diyos. Binigay niya ang alam niya na pamantayan ng Diyos sa pag-offer. Hindi yung gusto ni Abel, kundi kung ano yung gustong pamamaraan ng Diyos. Minsan sa ating buhay bilang mananampalataya, gusto nating gawin ang gawain ng Panginoon ayon sa ating pamantayan. Yung gusto natin, sa tingin natin maganda, sa tingin natin madali. Pero tandaan niyo po, ang gawain ng Panginoon ay pinapalakad ayon sa pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Tandaan po natin, sa paglilingkod natin
ay nakabase sa pananampalataya. Or all about faith. Faith is taking God at His word. When He created everything, He created by faith and through faith. When God saved us, it is done through faith. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hindi sa pamamaraan na gusto natin. Hindi sa mabuting gawa, bagamat ang mabuti ang gumawa ng mabuti, pero hindi yan ang pamamaraan ng Diyos ng kaligtasan. Hindi sa relihiyon, bagamat ang relihiyon ay maganda na mayroong relihiyon, pero hindi yan ang pamamaraan ng Diyos sa kaligtasan. Tandaan po natin, hindi dahil maganda ang pamamaraan natin, ay ayos na. Kundi ano ang nais ng Diyos at kinakailangan palagi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, ikaw at ako ay naligtas nung tinanggap natin ang Panginoon. Tinanggap natin yung pamamaraan ng Diyos ng kaligtasan. Saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinanampalatayaan natin ang Panginoong Hesukristo nung siya ay napako dun sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli para sa ating mga kasalanan. Katulad ng pinipicture ng offering ni Abel na yung spotless lamb, yung lamb without blemish, it pictures the Lord Jesus Christ na siya ay isa-sacrifice at yung dugo niya magiging katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya it satisfies yung ginawa ni Abel. It pictures the faith. Kaya nga lahat ng gagawin natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang ating buhay Kristiyano, kinakailangan pa din tayo na tayo ay lumago sa pananampalataya. Lalago tayo sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa kagustuhan nating pamamaraan. Kaya nga ang nais ng Diyos, tayo ay lumago sa pamamagitan ng simbahan. Tayo ay niligtas ng Panginoon at pagkatapos nating maligtas, tayo ay nabautismuhan na pabilang sa simbahan, specifically sa Christian Bible Baptist Church, at ang nais ng Panginoon, ikaw ay lumago sa pamamagitan ng simbahang ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga ang nais ng Panginoon, ikaw ay laging nasa simbahan. Ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ikaw ay nananalangin. Bakit sa pamamagitan niyan, lalago ang iyong pananampalataya? Yun yung pamamaraan ng Diyos. Hindi yung kagustuhan natin. Kung tayo gusto natin, ay live stream na lang tayo lahat. Mas madali yun. Ang hirap kaya maglakad na naka-long sleeve, mainit. Pero hindi yun yung pamamaraan ng Panginoon sa ating paglago. Ang pamamaraan ng Panginoon ay tayo ay pumunta sa simbahan. Tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Tayo ay lumago sa ating pagkakilala sa Panginoon through the local church. At salamat sa Panginoon, may simbahan, may man of God, may word of God, na ito yung pamamaraan ng Diyos para ang bawat mananampalataya ay lumago. Kaya nga, patungkol sa pananampalataya. Alam nyo ba, yung maliit pa ako, galing nandito, when I was a little kid, ang ating pastor always preach all about faith. Faith is taking God at His word. Pag may mga anniversary, every anniversary, let's claim the victory by faith. Pag may building project, let's claim it by faith. Pag may evangelistic meeting tayo, let's claim it by faith. Everything must be done by faith. And until now, yun lagi ang binabanggit ng ating pastor. All about faith. Trusting the Lord by faith. Because everything must be done by faith. And everything that is done in this church is done by faith. Pamagitan ng pananampalataya. Sometimes akala natin yung kagalingan natin ang maghahatid ng tagumpay. Hindi po. Kundi pananampalataya. It's all about by faith. And God deserves and worthy of the best. Ayaw ng Panginoon na basta-basta lang ang paglilingkod natin sa Kanya. Ayaw ng Panginoon yung pamamaraan natin. Ang nais ng Panginoon yung pamamaraan niya. Alam niyo ba, naalala ko laging binabanggit na ating pastor, good is good. Better is better than good. But the best is the best. So we aim for the best, not just for good. Because God deserves the best. God deserves a more excellent sacrifice from us. Kaya nga bilang isang mananampalataya, tandaan niyo po, napakahalaga na tayo ilumago at makilala natin ang Panginoon. So we could give God what He deserves. Hindi yung leftovers, hindi yung basta-bastang paglilingkod, kundi a more excellent sacrifice, just like Abel offered. Number one, dalawang bagay lang po nais ko pong ibahagi sa inyo. Dalawang bagay lang po. Yan. Para daw hindi mahaba, mabilis lang. Yan. Number one, our time is a more excellent sacrifice than our treasures.
Our time is a more excellent sacrifice than our treasures. Our tithes and offering is important in the ministry. With our tithes and offering, we could accomplish many things in the ministry. With the money or with the tithes and offering, we could go around the world. We could reach faraway places and start different works. At sa pamagitan ng pera na binigay natin sa gawain ng Panginoon, marami tayong na-accomplish ministries. And this is the product of the faithful members na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. And thank God for faithful givers of our church. God bless our church because of faithful givers. As the Lord blesses every members, salamat sa mga sacrifices ng mga members na willing to, nag-commit. Imagine nyo, na-enjoy natin ang ating auditorium because of the faithful givers. Na-enjoy natin yung air condition. Bakit? Kasi may mga faithful givers. At salamat sa area members, mga area members na marunong mag-contribute, mag-sacrifice, mag-commit. Di ba? Yung mga pamerienda sa mga bata during our good news classes, yung nagpapahiram ng lugar, nagpapahiram ng mga sasakyan, panunundo. God bless your heart. Salamat sa mga tapat at cheerful giver ng simbahang ito. Pero hindi po kasapatan na hanggang pagbibigay lang tayo. Ang nais ng Diyos for us is to offer a more excellent sacrifice that we could give to God. Your availability is more excellent sacrifice that you could give. Ang seryosong paglilingkod sa Diyos ay pagbibigay ng time para sa Kanyang gawain. Ang tanong, meron ka bang time para sa Panginoon? O ang sagot natin, busy po kasi ako. Masyado pong busy. Tandaan niyo po, it takes sacrifice to make time for God. It takes sacrifice to make time for God. Hindi dahil walang magawa ang mga tao dito sa church, kaya sila naglilingkod sa Diyos, they give their time. Yung mga choir members, instead na sila ay nagre-relax na, kumakain o nagpapahinga after ng prayer meeting, they will give their time para makapag-practice ng awitin for this coming Sunday. Yung ating mga Sunday school teacher, they will give time sa paghahanda ng mga lessons para sa ituturo sa mga bata. Yung ating mga ushers will give time sa kanilang meeting para maayos yung service sa darating na Sunday, and they will come early in the morning ng Sunday to be in their post. They give time. Yung mga drivers natin na nagsusundo at naghahatid, they will give time. Sometimes ikay tulog na sa iyong tahanan o busog na sa hapunan, pero sila ay nasa kalsada pa, nagda-drive, papunta sa area at pauwi dito sa church. They give time. Yung ating mga orchestra member will spend time after time practicing para meron tayong maayos na music na mapapakinggan during services. Yung ating mga Bible student will spend time na sila'y maglinis ng auditorium, maglinis ng mga Sunday school room, maglinis ng mga CR, so that malinis at maayos ang ating simbahan during services. Ang ating pastor will spend long time praying to God, asking for wisdom para sa leading ng Diyos sa ating church. And it would take time, hindi dahil wala lang silang magawa. At ang mga taong ito ay busy. Pero sila ay nag-sacrifice to give time para sa gawain ng Panginoon. Salamat sa mga nagvo-volunteer na mga tatay na after their work, pupunta sila dito sa church para magronda, magbabantay sa vicinity ng church. Yung tayo ay tulog na, sila ay gising pa, na nagbabantay dito sa church, ng gabi hanggang madaling araw. It takes time. Hindi lang, ay wala akong magawa, makapagronda. Hindi po. Mga busy po yung mga yan. Pero they give time. Kasi alam nila mahalaga na bigyan ng oras ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi, ay wala akong magawa, makapunta sa church. Hindi po. Your availability is very important. We need more laborers. We need more soul winners. Yung mga soul winners natin, bagamat ngayon mainit, but they give time para maraming kaluluwa ang maligtas. Lalo na ngayon sa sobrang init. Naalala ko nung mga April, soul winning kami kasama yung mga young people during Saturday soul winning. Mga alas 11 na ng tanghali. Sabi ko sa kanila, tama na. Sabi nila, hindi sir, kaya pa po namin. Okay lang po kami. Sabi ko, kayo okay. Pero ako, hindi na. Sa sobrang tirik ng araw, nahihilo na ako. Sa init. Ang ibig sabihin, kailangan natin ang mga kabataan na habang malakas pa sila, at di pa sila tinatabla ng init ng araw.
Ay, train natin sila. We need more choir members. We need more Sunday school teachers. We need more ushers. We need more musicians. The question to ask Christian this evening, do you have time for God? Are you available? Ang nakakalungkot ay yung mga walang ginagawa, sila pa yung nagre-reklamo minsan, no? Naalala ko tuloy yung Games of the General. Sino yung mga naglalaro ng Games of the General? Games of the General. Di ba? Pag naglalaro kang Games of the General, dalawa yung player, tapos may isang arbiter. Tapos hindi mo kita yung pyesa ng kalaban mo. Katalikod sa'yo lang nakaharap, tapos yung sa kalaban mo sa kanya lang nakaharap. Hindi mo alam kung ano yung imumove niya. Ang nakakakita lang nun yung arbiter. At saka yung mga nanonood. Di ba? Nakita nila. At minsan makita mo yung nanonood, asar na asar sa inyo. Nakakainis naman. Ganun, si Senyo sa ano kaya yun? Bakit kaya? Hindi mo nakikita kasi busy ka doon na ano kaya yung tinitira niya? Flag na kaya yun? General kaya yun? Spy kaya yun? O private kaya? Hindi mo alam. Kasi hindi mo nakita, player ka kasi. Pero yung nakakakita, ang dami, ay, ano ba yan? Hindi marunong. Ang daming reklamo, di ba? Kasi kita nila. Anong ibig sabihin? Nakikita lang, yung nakatingin lang, yung spectator, yung walang involvement, di naman kasali, nakikita lang nila yung kamalian. Ano ba naman yung choir? Ang pangit ng pagkakakanta nila. Kasi hindi ka kasali sa choir. Ano ba yung kulang sa blending yung quartet? Hindi ka kasi kasali doon. Kaya madali mo i-criticize ang isang bagay. Pero pag ikaw ay involved, gagawin mo yung the best. At nandun ka. Di ba? Ang nakakalungkot pa nga, wala nang ang involvement, wala pang binibigay sa gawain ng Panginoon. Okay na sana yung nagbigay eh. Hindi pa nagbigay. Nag-criticize pa. Pero ang nakakatawa, kung sino yung mga frontliners, sila yung mga givers. Bakit? Dahil alam nila ang value ng gawain ng Panginoon. At kung sino man ang nag-enjoy sa gawain ng Diyos, gawain ng Panginoon, ay mga involved. Yung mga nagbigay ng time sa ministry. Hindi kalugihan po yung isacrifice mo yung time para sa gawain ng Panginoon. Tanya, members, don't just be a giver. Involve yourself in the ministry. Naalala ko isang member, sabi niya, Sir, akala ko dati, pag nag-offering ako ng 500, ang laki-laki na nun. Ang dami ko ng, kumbaga, ang dami ko nang na-contribute sa church. Pero ma-realize niya, wala pala yun. Maliit na bagay pala yun. At mas mahalaga pa pala yung nag-i-involve ka sa gawain ng Panginoon. You will experience the joy of serving Jesus when you involve yourself sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, members, alam niyo, maganda na tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kabahagi sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Pero napakaganda na ikaw ay involved. Involved sa gawain ng Panginoon. Bukas soul winning. Join your area soul winning. May mga evangelistic meeting. Maganda makapag-involve ka. Sir, hindi pa ako marunong mag-soul winning. Sumama ka, maraming mga soul winners na pupunta sa area nyo. O hindi ka makapag-involve, sir, kasi medyo maedad na ako at mainit. Hindi ako pwede sa mainit na araw. Pwede ka mag-serve, pwede ka magluto, mag-repack ng mga pagkain ng mga soul winners at saka mga bisita. Maganda ng mga upuan, mag-invite. Pwede ka mag-involve. Di ba? Pwede mong ibigay yung time. Magbigay tayo, maglaan tayo ng time. Huwag yung tira-tirang time. Kundi maglaan tayo na itong time na ito bibigay ko para sa Panginoon. Kailan pa natin ibibigay yung buhay natin, di ba? Kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Di ba? Sabi ng awitin, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay at lakas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa? Kailan pa natin ibibigay yung ating buhay, yung time para sa Panginoon? Let us give unto God a more excellent sacrifice by giving Him our time, your availability. The question,
this evening, are you available para sa gawain ng Panginoon? Are you available sa gawain ng Panginoon? Alam nyo, lahat tayo pare-parehas merong time. Wala namang ditong 25 hours a day para sa iyo. At sa amin, 24 lang. At yung iba ay 23. Pare-parehas tayong may time. Ang mahalaga, yung time natin is offer natin, bigay natin para sa gawain ng Panginoon. Number 1, our time is a more excellent sacrifice than our treasure. Number 2, our love is a more excellent sacrifice than our life. Our love is a more excellent sacrifice than our life. Napakaganda na maraming nagsusuko ng buhay para sa gawain ng Diyos. Maraming mga kabataan na nag-i-involve in the ministry, nag-i-involve in soul winning, nag-i-involve in the choir, nag-i-involve sa orchestra, nag-i-involve sa Sunday school. Maraming mga adults ang nag-join sa ushering ministry. Maraming mga nanay ang nag-i-involve sa Sunday school ministry. And even yung ating mga senior citizen. Imagine yung mga senior citizen natin nag-i-involve, nag-i-enroll sa BHBC to learn. Nakakatuwa na makita natin ang mga mananampalataya ay nagbibigay at nagsusuko ng kanilang buhay para sa gawain ng Diyos. Last NBYC, nakita natin na napakaraming mga kabataan ang nagsuko ng buhay para sa gawain ng Diyos. Napakaganda na makita na dumadami ang naglilingkod at gumagawa sa ministry. Mga full-time workers, mga bagong Bible student, at naniniwala ako na malaking kagalakan sa ating pastor na makita ang mga members na nagsusuko ng buhay sa gawain ng Panginoon. Pero isang bagay ang nakakalungkot, bagamat maraming nagsusuko ng buhay sa gawain ng Panginoon, meron din mga umaalis o tumitigil o mga nanghihina at nag-stop muna sa gawain ng Panginoon. Tandaan niyo po, namimiss nila yung privileges and opportunity na makapaglingkod sa Diyos. Siyempre, maraming iba-ibang kadahilanan. Yung iba, magli-leave muna. Yung iba, sir, kasi may financial problems. Yung iba naman ay medyo nahihirapan sa schedules, conflict, different excuses, different reasons para tayo ay tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Pero tandaan niyo po, ang bottom line palagi ay kung gaano natin kamahal ang Diyos. Ang basehan dapat ng ating pagsusuko ng buhay ay ang ating pag-ibig sa Diyos. Yung pagsusuko natin, ang nakakalungkot kasi binigay na natin, sinuko na natin yung buhay natin, babawiin pa uli natin. Diba? Nagsuko ka na ng buhay, ay hindi, babawiin ko muna. Kung mahal natin ang Diyos, hindi natin babawiin yung buhay na sinuko natin. Dahil mahal natin ang Diyos, kaya tayo nagsasacrifice. Hindi naman dahil sa pera. Kaya ka nagsuko ng buhay. Ibig sabihin, pag wala ng pera, titigil ka na sa gawain ng Panginoon. Hindi naman dahil maalwan. Kung kaalwanan lang ang paglilingkod sa Panginoon, kapag mahirap na, sigurado, iiwanan mong gawain ng Panginoon. At hindi kasi marami kayo. Nag-enjoy kayo na lahat tayo, batch. Magsusuko tayo ng buhay. Pero pag umalis na yung kasama mo, alis na rin ako. Tandaan po natin, walang hihigit na dahilan o motivation, kundi ang pag-ibig natin sa Diyos. Pag may pag-ibig tayo, matututo tayo magtiis. Pag may pag-ibig tayo, matututo tayo mag-sacrifice. Pag may pag-ibig tayo, may kagalakan tayo sa gawain ng Panginoon. Pag mahal natin ang Diyos, hindi natin siya iiwan. At hindi natin iiwanan ang gawain ng Panginoon. Dahil mahal natin ang Panginoon na may nagtatag ng gawain dito sa simbahan. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi na kasi ako masaya. Dahil hindi naman laging masaya sa ministry. Sometimes, mahirapan ka. Sometimes, mapapagalitan ka. So, hindi basihan kung masaya. Pag masaya, hindi na ako masaya, ayoko na. Magkukwit na ako. Tandaan niyo po, ang basihan po lagi is yung pag-ibig natin. Yung pag-ibig natin. Sometimes, bakit umaalis ka? Kasi wala na yung pag-ibig ko dito sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, may kumuha na ng iyong pag-ibig. Kung tatanungin natin, sino ang mga nagmamahal sa Diyos, sigurado lahat, kami po, lahat magtataas ng kamay. Dahil sasabihin natin, mahal po namin ang Panginoon. Pero pag tinanong sinong sasama sa soul winning bukas, ang sagot ng iba, yun lang.
Ang tunay na kapahayagan ng pag-ibig ay dapat ipakita natin sa gawa. Love is an action word. It is active, not just feeling. Diba, kung ikaw ay totoong nagmamahal, kung ikaw ay minamahal mo, yung iyong iniirog, mapapatunayan mo na talagang seryoso ka at mahal mo talaga kung magpapaalam ka kay pastor at magpapakasal ka, hindi mo yayayaing magtanan. Diba? Yun yung tunay na pagmamahal. Diba? Kung mahal natin ang Diyos, masaya tayo maglilingkod sa Panginoon. Umulan man, umaraw, bumagyo, anumang mangyari sa mundong ito, still, maglilingkod tayo sa Panginoon kasi mahal natin ang Diyos. Maraming mga members, di nila na-realize, ang namimiss nila, habang sila naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon. Hindi iba, okay na ako pa simba-simba, okay na ako pa church. And then you are missing something. Sometimes, akala natin, naglilingkod na tayo sa Diyos, pero ang katotohanan, yung paglilingkod natin sa Diyos ay mga tira-tirang time lang. Di ba? Hindi po ganun. Kung mahal natin ang ating Diyos, maglalaan tayo ng time para sa Kanya. Di ba? Kaya ka madaling huminto, madaling tumigil, madaling iwanan ang gawain ng Panginoon kasi walang pag-ibig. Nasaan na ang iyong pag-ibig? Mas lalo nating mamahalin ang Diyos kung tayo ay palaging malapit sa Kanya. Kaya nga lagi nire-remind tayo ng ating pastor, di ba? Always spend time praying, reading your Bible. This is a reminder na maging malapit tayo sa Diyos sa araw-araw nating paglakad kasama siya. Mas lalo natin makikita yung kanyang kadakilaan. Mas lalo natin marirealize yung pag-ibig natin sa Panginoon, the more we spend time praying, the more we spend time reading the Word of God. Kaya nga minsan sa mga nasa ministry, bakit tayo nawawala sa ministry? Bakit nawawala yung pag-ibig natin? Nakakalimutan kasi natin, masyado tayong busy sa ministry, na nakalimutan natin yung Diyos ng ministry. When was the last time na ikay nanalangin bago ka umawit sa choir? Kailan yung huling pagkakataon na ikay nanalangin bago ka magturo sa Sunday School? Kailan yung huling pagkakataon na lumuhod ka dito at nanalangin ka? Nung una, talagang pray na pray. Panginoon, tulungan niyo po ako, ma-memorize ko po yung pag-awit ko. Yung ituturo ko, Panginoon, kinakabahan po ako, tulungan niyo po ako. Pero dahil nasanay ka na, wala nang prayer. Dati excited ka makinig ng salita ng Diyos. Yan, hindi, pare-pares lang yun. Nawawala na yung pag-ibig natin. Tandaan niyo po, dapat masigit ang pag-ibig natin sa Diyos kaysa sa ministry. Dahil mas lalo mong mamahalin ang ministry kapag mahal mo ang Diyos. At kung saan ka man ilagay ng Panginoon, iibigin mo yan kahit bira, nakasign ako sa mga baby. Nakasign ako sa mga bata. Wala naman ako ibang ginawa dito, tagahugas lang ako ng mga bata. Pero dahil mahal mo ang Diyos, bira itong mga batang ito. Kahit ako, maaalala nyo rin ako pag kayo preacher na. Bakit? Mahal mo kasi ang Diyos. Tagalinis na ako ng kalsada. Tagahugas na ako ng kaldero. Tandaan niyo po, Bible student, pag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo kung anong pinapagawa sa'yo. Hindi mo titingnan, buti pa sila, pa special number. Buti pa sila, pa preach. Hindi. Dahil mahal mo ang Diyos, kahit naka-assign ka sa CR, pagbubutihin mo yung ginagawa mo. Bakit? Mahal mo ang Diyos eh. Napakahalaga na ma-realize natin sa ginagawa natin, mas lalo bang napapalapit ka sa Panginoon? O napapalayo ka sa Panginoon? Tandaan niyo po, napakahalaga ng pag-ibig natin sa Panginoon. Did you check yung pag-ibig mo sa Panginoon? Mas lalo bang na-appreciate mo ang Diyos sa iyong buhay? Na every time, alam niyo ba, every time na magbabasa tayo ng Bible, mas lalo tayo napapalapit sa Panginoon. Every time na marirealize mo mag-devotion ka pambira, mas lalo mong nakikita yung kadakilaan ng Panginoon sa iyong buhay. Na every time makikinig ka ng preaching, makikita mo yung truth. Salamat, Panginoon. At mahal niyo po ako. Every time tatamaan ka ng salita ng Diyos, that's for me, preacher. Salamat po, Panginoon, at mahal niyo po ako. Dahil napakahalaga ng pag-ibig natin sa Panginoon. It is a more excellent sacrifice. The song says, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven.
My heart overflows the longer I serve Him, the sweeter He grows. Sige, sa susunod po. Kamusta ang relasyon natin sa ating Panginoon? Mas madali nating ibigay ang lahat sa taong iyong minamahal. Di ba? Madali mong ibigay lahat sa isang, lalo na pag yung tao yun ay iyong minamahal. At lalo na alam natin, tayo'y unang minahal ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. In 1 Corinthians chapter 13, the love chapter, it's all about charity. It's all about gifts, knowledge, and sacrifice means nothing without the work of love. Real love is patiently waiting, selfless, truthful, enduring. It is the greatest and most lasting thing. As I end, yan. Ang mga tao, maraming mga tao, they want more. They ask for more. Di ba? Yung sa 4-piece, they want more. Sa toothpaste, gusto natin 20% more. Di ba? Pati sa kape, gusto natin more. Sa mga senior citizen, may 20% discount more. Sa mga estudyante, allowance more. Request ng mga students sa kanilang mga teachers, more grades. Sa mga employee, more salary increase. Sa mga jeepney driver, more pamasahe, increase ng pamasahe. Sa mga Bible student, more rice, extra rice. At ang nakakalungkot, pag hindi na pagbigyan for more, nauuwi sa murmuring. Diba? Nauuwi sa murmuring. Tandaan niyo po, hindi po basehan yung tagal natin sa church at kung sino tayo sa lipunan, ano yung profession natin o ano yung posisyon natin sa simbahan at kung ano yung nagawa natin sa simbahang ito. The question is, are you offering a more excellent sacrifice to God? Tayo po tayong lahat. At tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na binigay niyo sa amin. Salamat po sa inyong salita. A reminder for us, Panginoon, a more excellent sacrifice. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibigay po namin what deserves you more, Panginoon. Ibigay po namin aming the best, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga mananampalataya, Panginoon, na matuto po kami mag-involve sa inyong gawain. Mahalin po namin ang inyong gawain, Panginoon. At mas lalo na pahigitin, Panginoon, pag-igtingin ang pag-ibig po namin sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat mananampalataya, Panginoon, na ma-realize namin we can do something para sa inyong gawain, Panginoon. And the more we spend time para sa inyong gawain, Panginoon, the more na dapat po kaming ma-develop ang pag-ibig po namin sa inyo, Panginoon. Kayo po mag-bless, Panginoon, sa invitation. Patawad po sa iyong mga pagkulang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen.